Discover what we do at the Office for Other Bangsamoro Communities. The Office for Other Bangsamoro Communities is created to ensure the protection of the rights and enhance the economic, social, and cultural development of the Bangsamoro people residing in communities outside the Bangsamoro Autonomous Region. The office shall be the primary unit in the office of the Chief Minister that recommends policies and systematic programs for promoting the welfare of Bangsamoro communities outside of the region, including provision of services in coordination with local government units as well as appropriate national government agencies. Our function includes gathering information on and assess the economic, social, and cultural needs of Bangsamoro communities located outside of the region. Recommend to the Chief Minister projects and activities for the region. Coordinate with the appropriate ministry, office, or agency, including the Bangsamoro satellite coordinating offices in the conduct of activities that provide social, economic, and cultural interventions to the other Bangsamoro communities, and perform such other functions as may be directed by the Chief Minister or other proper authorities. These guide our efforts to serve Bangsamoro communities outside the region, ensuring their welfare and development. Now, as we continue to perform and champion our mandate, we warmly welcome you to the second season of Bangsamoro Ka Saan Ka Man. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Omulhir Morsal Nudin, ang inyong host sa programang ito ngayong umaga. Welcome to the Season 1 episode of Bangsamoro Saan Ka Man Season 2, kung saan babalikan natin ang mandato at functions ng Office for Other Bangsamoro Communities at pag-uusapan ang kanyang mga naging accomplishments sa nagdaang taon. Makakasama po natin ngayong umaga walang iba kundi si Executive Director Noron S. Andan at ang kanyang Community Development Office, Mr. Isnain Mapait. Sir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamusta po kayo, sir? Okay naman, alhamdulillah. Alhamdulillah, sir. Sir, nakita po natin yung doon sa video na kanina, no? Pinalabas po kanina, ngayon po is, sir, ano po yung pwede nyo pa po bang i-elaborate sa ating mga tagapagsubaybay, sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, kung ano yung mga core mandates ng ating opisina? Yes, base sa mandato na ang Office for Other Bangsamoro Communities ay primary unit ng Office of the Chief Minister ng BARM. Sa madaling sabi, ang tinututukan ng OOBC ay lahat ng mga Bangsamoro communities na matatagpuan sa labas ng BARM. Kung anumang usapin, specifically sa social, economic, and cultural aspect ng buhay ng Bangsamoro, na masabi natin na-create ito yung patunay na ang mga leaders natin ay tutuhanan sa sinabi nilang walang iwanan. Bangsamoro ka saan ka man. Kaya nga yan ang tagline ng OOBC, i-reach out ka namin, Bangsamoro ka saan ka man, maging sa loob at sa labas ka ng BARM. Kasi yun ang patunay na ikaw ay kabahagi ng usaping development na itataguyod ng Bangsamoro government, inshallah. Okay, so ibig sabihin po nun, sir, Muslim ka man o Kristiyano, basta saan ka man, kasama po. Exactly, no? Inclusive. Inclusive. Kasi yes, ang sir. Bangsamoro government ay hindi lang tinututukan yung pang-ekonomiya, social at saka cultural na para sa Bangsamoro Muslim. Maging ang ating mga kapatid na indigenous peoples ay kabahagi sila sa pagpapatakbo ng Bangsamoro government. Yes. Sir Snain, may maidagdag ka po ba? Yeah. Well, the Office for Other Bangsamoro Communities, no, just like what our executive director have said, no,
we are catering, no, we are targeting the Bangsamoro, specifically the mainland, no, in the Mindanao, Sulu and Palawan. So far, we have this previous coordination sa Region 9, Region 12, and Palawan, Region 13, no, Region 10, and inshallah sa Region 11. Yes. Okay, sir. So, may sunod po akong tanong sa inyo. What specific projects or programs, no, fulfill these mandates over the past years? Sino po mag-ano, sir? Yes, siyempre, no, may base sa mandato natin at naayon sa function ng opisina, nabanggit kanina, ano, na mag-gather ka ng information. Ang ibig pong sabihin nito ay itatanong mo saan si Bangsamoro sa labas ng BARM. Maaaring matagpuan sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, including Caraga Region, yung Region 13, and Palawan. Ang may tanong doon, bakit kasali ang Palawan is outside Mindanao area? Kasi ang Palawan ay naging sa usapin ng Tripoli Agreement. Ay nakalakip na po yan na ang Palawan ay Bangsamoro communities. Ang katunayan nga, na-reach out natin yung mga Bangsamoro, kapatid natin Bangsamoro doon. Way back 2023 ata. Yes. Yes, ha? Ang team ng OOBC ay nakapunta doon upang alamin kung may mga Bangsamoro mga ba doon sa Palawan. So, alhamdulillah, na-reach out natin. Then, pagkakandak natin ng OBC Mana na tinatawag, itong other Bangsamoro communities mapping and need assessment, kung saan nakandak na natin yan way back 2024 Yes, sir. sa Region 9 at saka Region 12, doon natin malalaman, ma-assess natin kung ano ang pangangailangan. Mapping and needs assessment. Kaya nga tinatawag na OBC Mana. So, nakandak na natin yung Region 9 at saka Region 12, lumabas kung anong mga needs. Then, hopefully, this 2025, way back July, Yeah. nagkandak naman tayo another round of OBC Mana doon sa Davao Region. So, regional-wide po yun na Mana. Ginagather natin yung mga stakeholders. Kalakip doon yung mga appropriate line agencies ng national government kasi nakasaad doon sa mandato na yung coordination na ginagawa from local government unit, including appropriate line agencies of the national government. So, kung sabihin natin appropriate line agency ng national government, andun po si NEDA, andun si PSA, kasi doon natin makukuha kung ano ang population ng populated Muslim community bawat region. So, kino-coordinate po natin yun at pinasama doon sa actual na MANA, Mapping and Need Assessment. Merong representative ang national government agencies, no? Every MANA natin. Si local government unit, si NEDA, si PSA, si DILG, in short, yung appropriate. May lakit lambening kano kapapad talaga sa social, economic, and cultural. So, National Housing Authority, Department of Agriculture para pangkabuhayan. So, yun ang hitsura nung tinatawag nating other Bangsamoro communities mapping and needs assessment activity ng OOBC. Regular, yun ang major PAP natin, no? PAPs natin. Inshallah. Masya Allah. Alhamdulillah ka, Mesa, napuntahan ninyo yung mga especially sa Palawan na outside sa Mindanao, no? Alhamdulillah. So nakita ninyo kung ano yung mga pangangailangan ng mga tao doon. Especially yung mga Bangsamoro. No? Alhamdulillah. At saka yung mga naano nyo po, yung mga line agencies, connect po tayo doon. Yes. So alhamdulillah. Napakalaking achievements po yun sa atin po. Alhamdulillah. Yes. Kasi pangalawang function kasi ni OOBC ay coordination. From Bangsamoro government, pag ilalabas yan sa labas ng BARM, tayo ang gumagawa ng coordination.
ang galing naman sa labas ng BARM, tayo din ang mararatnan at kino-coordinate natin papasok dito sa BARM. So, parang daluyan ang Office for Other Bangsamoro. Okay, so ang ibig pong sabihin nun, sir, for short po, ang OOBC is a bridge. Bridge, tulay. Tulay siya, no, ng community papunta Yes. doon sa government. Yes. Yes, especially dito sa BARM. Yes. Okay, Nung mashallah. ginawa natin na MANA, Hmm. doon natin malalaman anong needs Mm. ng bawat Bangsamoro community sa labas ng BARM. Then, i-consolidate natin yun, gawing report, yun na yung i-recommend. Kasi pangatlong function ng Office for Other Bangsamoro Communities ay itong to recommend policy, strategic program and policy to the Office of the Chief Minister. So, ang laman ng MANA, Mhm. magiging report, yun na yung recommendation natin. So, ibig sabihin, konkreto po, reliable and validated po yung mga data na nakukulikta natin. Kasi inclusive yung pagkakandak, stakeholders, andun with the participation of the IP representatives, yung tribal leaders ng community, yung mga CSOs. Yes. Diba? Yes, sir. Maliban doon sa mga national line agencies ng national government. Mashallah. Yeah. Inclusive talaga. Lahat Inclusive, kasali yeah. para makita natin kung Yes. ano yung mga pangangailangan ng mga Bangsamoro Opo. outside court territory. Exactly. Mashallah. Alhamdulillah. Kasali doon ng kababayan, Mashallah. pati mga kabataan, Yan pati po. mga matatanda. Yeah, mashallah, mashallah. Maganda po yan, na programa po natin. No? Sir, pwede niyo po din po ba kami bigyan ng highlights o flagship achievements tulad po ng policy engagements, yung service delivery po sa communities outside BARM at saka yung mga partnership po natin with the LGUs. Siya pwede mag-detail. Bago lang siya nag-attend ng meeting, no, ng Mashallah. convergence Yes. program. Yes. Actually, recently, no, nagkaroon ng meeting with the Tabang project under the Office of the Chief Minister, no. At tinawag, no, nagkaroon nga ng meeting, and inshallah, the Tabang, no, the convergence team will be conducting an activity specifically sa Maguindanao del Norte, Parang, no, municipality, inshallah, maybe by next month or the other month. Pero to add, no, sa OBC MANA, kasi this is primarily the program na under sa Office for Other Bangsamoro Communities, to add na lang din, no, since this is sectorally represented, no, from the government of the Davao region, kasi recently we have conducted, no, sa Davao. So ang MANA kasi, ang concept nito is a mixed method in terms of research, no, it's a qualitative and a quantitative, no, nagkakaroon ng gathering of information, data coming from our respondents, and which is the LGU, the sectors, the national agencies, and then yun nga, tama yung sinabi ng aming executive director, that we are going to digitalize, to consolidate those data, and to represent, no, to present this data naman sa BIMOAS, no, sa Bangsamoro ministries, offices and agencies dito sa BARM, para makita din nila kung saan at ano yung mga burdens, yung mga problema, yung mga issue doon. So, alhamdulillah, in terms of convergence, mga activities, meetings, the office is very active, no. Kung merong mga information na or communication na nakukuha, nare-receive ng ating opisina, ay agad-agad ang aming executive director nagpapadala ng tao, and this person are the focals, no, mga focal ng each, let's say for example, ako po yung naitalaga na focal sa Tabang, as well as the MSSD and the PIPOSCOM. So PIPOSCOM naman is under the BEDC or the Bangsamoro Economic Development Committee. So alhamdulillah, the office is very engaging, no, in terms of having the commitment together with the different BIMOAs in the Bangsamoro Autonomous Region. In fact, right now, ang team OOBC andun sa Davao. Mashallah. With the validation team Yes. ng MAFAR Yes po. sa Tarragona at saka sa Mahican para sa turnover ng project doon na ibibigay ng MAFAR. Mashallah. MAFAR SDF Mashallah. validation team. Binabalidate at the same time, after validation nung una, then may another project, i-turn over na ata. Yes. Turning over of
projects doon sa Davao Region. Talagang hindi po na pababayaan yung outside core territory. Hindi po talaga. Pero lingid sa kalaman ng iba, baka iniisip kasi nila na si OBC ay implementing office. Hindi po. Nakasaad doon sa mandato, kung babalikan natin, ginagawa lang natin yung coordination to the local government unit of kung saan si Bangsamoro community matatagpuan, including provision of services. Now, sinong magbibigay ngayon ng services? Hindi si OOBC. Ipapacilitate lang ni OOBC, pero manggagaling doon sa mga implementing BMOAS ang services na ibibigay para doon sa Bangsamoro na nasa labas ng BARM area. At least, sir, no, nasabi mo yan po ng Office for Other Bangsamoro Communities is hindi implementing office. Hindi po. Coordinating lang po na OOBC. Yes. Kasi po marami pong, ang akala po nila is ang OOBC is isang implementing office which is just a bridge. Bridge lang. Bridge lamang po sa pagitan ng LGUs, ng BMOAS at saka papunta po doon sa communities ng BARM at saka outside core territory. So, yun po, no? Yun, at least alam po natin kung ano po talaga yung ginagawa ng Office for Other Bangsamoro Communities. Okay, so noon talagang napaka ng discussion natin ngayong umaga. So dahil po diyan is balikan po natin yung napakainit na discussion natin. Alam ko po na nabitin po kayo, pero magbabalik din muli ang Bangsamoro ka saan ka man pagkatapos ng isang segment break. Ito na yung magiging paraan upang magkaroon tayo ng basihan at magkaroon tayo ng makarecommend tayo ng pulisiya patungkol sa kung paano mapaunlad ang socio-economic and cultural development ng Bangsamoro communities within Davao Region. Ang may-ari ng opisina na ito ay kayong tagalabas ng BARM. Kami ang utusan ninyo. Kaya nga, para magkaalaman tayo, ano bang pangangailangan na pwede nyo iutos sa amin? Ito ang nagiging mukha. Nagkaroon tayo ng Other Bangsamoro Communities Mapping and Needs Assessment.
perspective nga nailatag sa atong assessment. Katong among pasalamatan o atong ingnon nga very successful ni siya, and you are part of the history making of the OOBC for the near future, for the interest of the Bangsamoro. Daghang salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Para ipatuloy ang ating usapin tungkol sa accomplishments ng OOBC, kasama natin muli ang Executive Director ng OOBC, walang iba si Prof. Noron Andan, at ang kanyang CDO or Community Development Officer 1, si Sir Mapait. Ang OOBC po ay under po ng Office for Chief Minister na si Chief Abdurraof Makakua. Ngayon po ay live po tayo para sa ating programa ngayong umaga dito po sa Bangsamoro Multimedia Network. Na ito po ay ang pinangungunahan ng ating chairman ng Bangsamoro Multimedia Network. Walang iba kundi si Sir Tu Alid Alfonso, ang Executive Director na si Ma'am Faidia Ahmad at ang kanyang technician na si Mr. Mohamedin Sulaiman. So, bago po natin buksan ang ating, or mag-umpisa po tayo muna sa ating mga watcher ngayon. So, shout out po no, para sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Walang iba kundi si Mr. Umuhin, sabi nga niya, Prof, alhamdulillah, nice job, Prof. Noron Andan. Galing naman po kay Abu Fuhaim, watching from Dahican, Mati City. Then, ito naman po kay Sir Dato Kasmin Pangansayan. Assalamualaikum, pagpalain Bangsamoro, watching from Palimbang, Sultan Kudarat. Mashallah, alhamdulillah, no, sa ating mga tagapagsubaybay, ngayong umaga sa ating Bangsamoro Ka Saan Ka Man Season 2. So, Prof, napag-usapan natin no, yung mga na nabanggit po ninyo kanina, yung tungkol po doon po sa ating OBC MANA. So, ano po ba yung OBC MANA at bakit po ito necessary? Mas maigi siguro ang mag-explain yan, yung team. Kasi sila ang nag-craft niyang program na yan. Tapos, siyempre, teamwork pa rin, ano? Pero mula sa poll, paano yan na-create? At nagkaroon tayo ng ganyang kalaking, masabi kong malaki, kasi malaking pondong binilalaan po natin dyan. Di ba? Yes. So, region to region. So, this year, after sa Davao, mag-proceed tayo, hopefully by July, inshallah. Inshallah. Another OBC MANA naman yan, ikakandak dito sa Region 10. Sa mga kapatid natin dito sa Region 10, Northern Mindanao. Pero paano na-create yan is pwede yung CDO 1 officer natin. Alright, sige po. Actually, OBC MANA, to spell out, no, it's other Bangsamoro communities mapping and needs assessment. Meaning, imamap out yung mga Bangsamoro communities na nandoon sa region at ano yung mga pangailangan nila. So, OBC MANA, nagkaroon ng preliminary sa OBC MANA because part ng opisina ay mag-coordinate, no, and to know further ano yung mga detalye, sino-sino yung mga Bangsamoro at makilala, no, otherwise si OOBC ng mga bawat key leaders, let's say for example mga local government unit, mayors, governors, no, pinupuntahan po ng opisina yung sila po na merong power, merong authority sa area, as well as yun nga nabanggit natin kanina sa first segment, yung mga national government agencies. And to name, we have DSWD, NCIP, Department of Agriculture, DILG, NEDA, we also have NCMF, and NHA, no, National Housing Authority, and so on, no. So lahat po nila ay kino-coordinate natin, and
pinapakilala sino si OOBC kasi they are not wala silang knowledge ma'am sa kung sino at bakit andun si Bangsamoro. So to further discuss naman ano yung mga mandato ng opisina, ano yung mga function at ano yung future activities na gaganapin. So kaya nagkakaroon ng pre-OBC mana, and that's why kailangan ito siya before the conduct of the OBC mana para mabigyan sila ng linaw, no, kung may mga questions sila regarding of kailan, saan, sino-sino ang ipapadala, no? So in terms naman doon, ina-identify na doon mismo sa Premana kung sino-sino, and we have their planning officer kasi we believe, no, sa terms naman ng office is that the planning officer knows, no, kung ano-ano yung mga plano, saan sila pupunta at tutungo. So doon mismo pa lang sa Premana ay nagkakaroon na ng leveling off, no, yung dalawang office o OFBC and kung sino yung pupuntahan i-coordinate. So that's why, yes sir. Minsan yung kailangan natin na data, Yes. pwede natin ihingin. Like for example, yung population ng Bangsamoro. Diba, sa Region 10. Nagkaroon tayo ng pre-OBC mana. That is one way of coordinating these line agencies. Akyatin natin si PSA upang magkaroon ng, halimbawa, ma'am, kailangan po namin yung yung population. So ganito. So meron mga engagement doon na ginagawa. While pinaka-primary na objective doon is ginagawa natin ng coordination. Na i-inform sila na 1 week or 2 weeks after magkaroon po tayo ng mana activity, then one of your planning officers or one of your representatives will be one of the participants para makipag-collaborate doon sa sa mana na tinatawag natin. Ano ba yung ma-explain baka para malinawan yung pinagagawa sa proper mana na? Ano ba yung para at least malaman din ng audience natin na ano ba yung mana? Yeah, actually, yun na nga nabanggit ko kanina, the MANA is the mapping and needs assessment of that different regions. No, naisasagawa at mahalaga talaga si Premana. Now, let's have isipin natin na andun na tayo sa area. So, paano naman ginagawa, no, actual ni OOBC, no? So, the team sa office pa lang ay nagkakaroon na ng meetings, no. We conducted several meetings, no, para mas in preparation sa pagconduct ng Premana. So since knowing, no, na marami itong mga NGAs, marami din ang mga local government units at marami din ang mga key leaders and sectoral leaders, the team, no, ng OOBC have identified 2 clusters, no. Let's say for example, itong recent lang na nagawa sa Davao region, no, gi-classify namin siya or gi-cluster namin siya into 2. So we have cluster 1 and cluster 2, and then from that cluster, no, let's say for example cluster 1, nagkakaroon din kami ng teams, no. It divides into 2. No, we have team A and we have team B. So itong cluster 1, ginagawa namin to siya in a week, no. Talagang mataas na araw ginugugol diyan at mataas na panahon kasi knowing, no, kung isipin man natin, no, marami talaga at malalayo, no, itong mga area na ito. And cluster 2, of course, meron ding dalawang team. So it's composed of team A and team B. So ganon, meron ding team leaders, and then from that ay nagkakaroon na nga ng simultaneous na activity. Yes. Yun ang purpose doon. Yeah, simultaneous. Para matrabaho. Opo, simultaneous tinatrabaho yung Premana kasi yun na nga, knowing na malalayo at regional-wide talaga po siya. So, ganun. Alhamdulillah, the previous Premana are successfully conducted, and as well as the MANA itself. Mashallah. Alhamdulillah, no, naging proactive yung lahat ng mga ginawa ninyo. So, how was it carried out yung target areas po doon po sa MANA? Yeah, well, nagkakaroon ng communication letter that the office will be
conducting this activity, specifically the Priyamana, into your office or into your into your unit, no, or into your agency, ganon. So doon pa lang ay nakaka-receive na tayo ng mga feedback, if they are willing to, kasi there are at some point, no, hesitant. You know, if I could say, no, there are hesitant kasi mayroong mga doubt, no, pero that is not an hindrance, no? Hindi siya hindrance ng office na, ay, kasi hindi sila nag-communicate or nag-feedback through our communication, hindi na natin pupuntahan. Andun kasi yung puso ng office na puntahan talaga yung mga Bangsamoro na nandoon sa region na yon. Though the data is primarily coming from the PSA and knowing the figures na meron doon sa community, pero iba pa rin talaga na mapuntahan yung mga Bangsamoro communities na alam naman ng office na meron doon. So, pinupuntahan yung mga LGU. Minsan nga, nasa shock na lang sila, ay, meron palang meeting na appointment coming from this office. So, ganun. And naghihintay ang office yung mga team, naghihintay na merong makausap sila, at makater man lang, maipahayag sino si OBC, maipahayag kung anong tungkulin ng opisina. Ibig sabihin, sa pagkakandak natin ng coordination, hindi lahat ay kasayahan. Mayroon din mga challenges. Opo. Mayroon din nagre-refuse na akyatin ng office nila. Pero isinantabi namin yun. Dahil yun, sabi niya, naisa puso na natin yung trabaho na natin. Minsan may magsabi, hindi na kailangan yung provincial government kasi parang ayaw ng Bangsamoro yan. Hindi yun magiging hadlang kasi we claim and we believe na we are doing this government to government. Hindi po tayo, according to our mandate sa opisina, magpursige talaga tayo kahit mga challenges ay, there are some obstacles really na we have to overcome or else failure yung activity natin. Tama po. And to add kasi, the office, di ba, the BARM itself has jurisdiction only for the territory, no? Yes. And kung lalabas man tayo, hindi na natin yung territory. Kaya nagko-coordinate talaga tayo for the purpose na jurisdiction yun nila. Yes. No? Exactly. At baka ma-bypass sila. No, kaya importante po talaga at nananawagan kami sa susunod naming may coordinate, no. Kung makita man ito sa mga viewers namin, no, na especially the authority, no, who have this authority, that our office have this mandate and functions to coordinate, no, to the local government units, to the national government agencies, stakeholders, that we are mandated to coordinate with you to have this data so long as you are, no, pinipermisyohan nyo kami, no, ganun yun. Nananawagan ka Yes. pero hindi ka nagpapasalamat na participate. It's Nagpapasalamat ka sa mga tao na nagpasalamat. Kasi ilang OBC mana na tayo. Yes. Region 9, Region 9, Region 12, and Region 11. Hindi nananawagan ka pero hindi ka nagpapasalamat. Okay. Yes po. So, nagpapasalamat kami sa nakandak na namin, no, na OBC Mana sa Region 9, no. We have these provinces from Davao, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, and the cities, no, ng Pagadian City and Zamboanga City, no, as well as the Isabela, no, doon din sila. And sa Region 12 naman, we have from South. North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Jensan, Sultan Kudarat, no. Yon, nagpapasalamat po kami as well as the national government agencies no nagdalo at mga key leaders, stakeholders na pumunta doon. And even the recent, no, sa Davao, grabe ka proactive, no, ng ating mga participants in sharing their ideas, their hurdles, yung mga masasabi natin ng mga sentiments, grievance, kung pwede. No, ganun. Kasi they have different, no, na experience sa area nila, and may mga talaga sila. So, ibig sabihin nito, kahit sa dami ng mga struggles na nangyayari sa pagkandak lamang ng OOBC Mana, talagang ipinagpatuloy ninyo. Kasi in the service of the Bangsamoro, saan ka man. Yes. Moral governance. Mashallah. Then, mas matatag na Bangsamoro ngayon. Under the leadership of our new Chief Minister, Honorable Abdurrauf Makakua. Maraming salamat sa buti nating Chief Minister at sa tiwala at tuloy-tuloy na suporta para maitaguyod natin yung mandato ng opisina natin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. So, ano po yung mga most significant learning nyo po sa mga nangyayari, especially doon sa ginawa po ninyo sa pre-OBC, sa MANA? Ano po yung ninyo? Most significant learning po ninyo? Yes, ako siguro mauna. Yes, Sir. Nakikita ko dito, hindi kaya ng isang executive director kung hindi dadaanin sa teamwork. True. Kaya nga, sabi ko, bago man ang OOBC na opisina, may kaliitan din. Pero solid yung mga team. I could not imagine na matrabaho ng opisina ito. In fairness naman, ay kung i-rate naman, ay consistent naman tayo na napagdiskitahan na nabilong naman doon sa outstanding office. Mashallah. May reward naman, di ba? Hindi naman sa pagmamayaman, pero sinasabi lang natin ng totoo. With the support of yung partnership, sabihin natin individual or group, like BMN for example, malaking bagay ang contribution nila na may angat natin ng opisina, although may kaliitan, pero ang malawak lang dito yung coverage, pero yung literal na office is may kaliitan. Pero alhamdulillah na-accommodate naman. Then isa doon sa learning ay one is teamwork, mas mabisa, no? Mas mabisa kung kahit anong dami, kung hindi teamwork, Totoo. walang magawa yung dami. Kung maliit man, pero teamwork, solid yung teamwork doon, possible, lahat ng mangyayari possible. Of course, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, yun ang nakikita ko doon. Hindi basihan yung kalakihan ng pondo, karamihan ng dami ng manpower. Nakikita ko, yung learning talaga nakikita ko doon is yung commitment, then solid yung team. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sir, Snem? Yeah. Sa akin naman, maganda na yung kay Executive Director. Pero the more ma-challenge kasi yung bawat personnel, no? The bawat person na gumagawa nitong trabahong ito, the more na naipapakita, naipapamalas. That's internal, no, sa amin as personnel. The tasking itself, no, the commitment, no. Pero doon naman sa significant ng respondent namin, yun na nga, they are very approachable, they are very willing, no, cooperative sila sa anuman yung mga workshop na ibinibigay namin sa kanila, no. At saka yung passion din nila na hindi lang kasi yung inisip nila yung sarili nila, they are a face of their community. So ganun yung nakikita kong significant na masasabi kong isa sa ma-appreciate ng office. Yeah. Mashallah. But most importantly, yung ginagawa ng bawat isa, malaki o maliit na trabahuin, ang pinaka-importante is, hindi mo yung ginagawa para lang ma-appreciate ka naman, kundi ginagawa mo yun as part of your ibadah. Kasi mandato ng opisina, hindi lang ito pang trabaho sa opisina, kundi part ng struggle ng Bangsamoro for the welfare of the Bangsamoro. Tama. Siya. Yan naman na, pagkuha sa pahala. 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 Yes. Tuba. Bagungaya, kanu kadakadakalo Bangsamoro, at the same time, bangingarap ta sa pahala, yung gano'n Allah Ta'ala sa kita. Wow. Why we do that? Parang may kahirapan natin. Yes. Tama, mashallah. Okay, sir. So, pwede nyo po bang sabihin yung mga upcoming activities ng Office for Other Bangsamoro Communities? May upcoming activity tayo by July. Yeah. Magkaroon tayo ng another round of OBC Mana. Pre-OBC Mana. Yes po. Pre-OBC Mana. Diyan sa Region 10. Region 10. Inshallah. Alin sa Region 10, alin sa mga probinsya na Region 10, kung iliulikit natin, i-map out natin, so Karabungano Bangsamoro niya sa North Lano del Norte. Okay? Lano del Norte, Bukidnon, okay? Camiguin, including Camiguin. Ang tanong doon, may Bangsamoro ba doon? May mga iilan ng mga Bangsamoro doon. Then, Osami City. Okay? Yun ang target natin. Maliban sa Iligan at saka Cagayan City, Cagayan de Oro City. So,
magkakaroon tayo ng pre-OBC MANA, again, coordination sa mga line agencies ng national government with the key leaders ng communities. Then, sabi natin, yung mga CSOs, tribal leaders, IPs. So, aakyatin talaga yun sila para ipaalam na magkaroon tayo ng OBC MANA, Mapping and Need Assessment. Malamang mangyari yan sa Cagayan. Cagayan, no? Upang sa ganun ay maimbita sila. Kung willing ba sila, ipaintindi anong mana. So, at the same time, may official invitation sa kanila. Ngayong taon din po ba ito or sa susunod na taon? Ngayong taon, inshallah. May specific date na po ba? O By July? July. Inshallah. Kung walang mga pagbabago sa Inshallah. schedule, by July. Inshallah. Okay sir, so paano po ba? Paano yung mga outside core territory po natin? So gusto mag-reach out sa office po ng other Bangsamoro communities. Sino po yung pwede nilang tawagan? Ano po ba yung address ng ating opisina? So pwede nyo po bang ibigay sa ating mga tagapakinig, tagapanood po yung address ng opisina natin, kung sino po yung maari po nilang i-reach out doon. Yes. Sir Stan? Yes. Ikaw na. Okay. FB page. Sige, this Any part comments, of sir? promoting, no? All right. So, the office, no, ang opisina po natin ay matatagpuan mainly sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City, no, beside Bangsamoro Pilgrimage Authority, no, adjacent to the COA, no, ayan po, COA Barm. So, yung Facebook namin, Yes. we have the office for other Bangsamoro communities. So, pwede niyo pong i-search, follow, share, no, and like our Facebook page. Okay. And for the contact, Open. may, Yes, Contact po. open. yeah, open. Yun. Open, always open po yun Always siya. open. So walang sino man na hindi ma-welcome yung yung Yeah. communication na ipapadala na. Halimbawa, magpapadala sila ng kanilang mga proposals. I-address kung saan ministry ang gusto nila. Pwede i-care off nila sa OOBC kasi tayo ang inatasan upang ma-endorso yung request. Pero ang ipinapaalam natin sa requester, yung proponent ng project proposal, ay hindi po lahat ng naisumite na proposal ay approve. Opo. Ang sinisiguro namin na lahat ng proposal na isusumitin nyo, dadaan sa OBC, ay sinisiguro namin ma-endorse sa tamang ministry, offices, or agency ng BARM. Pero as to approval, hindi po namin kontrolado yun. Hindi po namin kontrolado. Nasa ano po yun, sa implementing BIMOAS na po yung approval ng project. Para malinaw, ano? Yeah. Kasi baka time will come, tayong sisisihin ng proponent, sabi niya, 3 taon na yung proposal namin. 3 taon na nga. Pero hindi kami makapagsabi na approve na yung proposal ninyo. So, ganun po yun. Kailangan din po nila i-follow up. Kailangan i-follow up. Utusan nyo ang OOBC na kung hindi kayo makapunta, through text. Opo. Through FB page natin, utusan nyo ang OOBC na please paki-follow up naman po yung proposal namin. Kasi dahil sa dami din ng aktibidades na ginagawa ni OOBC, minsan nakakaligtaan na ipapollow up. Pero mismo yung proponent ang magsasabi paki-follow up, trabaho po natin yun. Yes, inshallah. Trabaho po natin yun, inshallah. Okay. Kung hindi man po makapunta po sa opisina ng OOBC, maaari nyo po silang i-message sa Office for Other Bangsamoro Communities sa kanilang FB page. At dyan na po nagtatapos ang pinakaunang episode ng Bangsamoro Ka Saan Ka Man Season 2. Thank you. Maraming salamat po sa ating BMN, sa partner po ng OOBC. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa ating programa ngayong umaga. Magbabalik po kami sa susunod na episode.